Napupuno ako ng kalungkutan. Hindi ko na alam kung saan ba ako patungo. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makasama ang mga mahal ko sa buhay ng matagal. Ngunit paano ko yun gagawin kung mayroon akong sakit na nakamamatay? Ano pang maaari kong gawin kung may taning na ang aking buhay dahil sa lintik na cancer na ito? Wala na akong pag-asa. Malakas ang buhos ng ulan, ngunit hindi ko ito pinansin pa. Narito ako ngayon sa gitna ng daan. Naghihintay ng sasakyan na maaaring bumangga sa akin nang matapos na ang paghihirap kong ito. Maya-maya pa ay natapos na rin ang aking paghihintay. Isang malaking truck ang ngayon ay papunta na sa aking direksyon. Humarap ako rito at hindi na nagdalawang isip pa na ipikit ang aking mga mata. Mukhang hindi pa rin ako napapansin ng malaking truck na paparating, sapagkat naririnig ko pa rin ang malakas na pag-andar nito. Nang malapit na ito sa akin, ay bigla na lamang itong bumusina ng malakas. Hinintay ko ang malakas na pagtama nito sa katawan ko, ngunit isang malakas na paghigit ang bigla na lamang nagpamulat sa akin. Doon tumambad sa akin ang mukha ni Alice, kaibigan ko, na naglalagablab sa galit. Kagaya ko, ay basang-basa na rin ito dahil sa lakas ng pagbuhos ng ulan. Talaga bang tuluyan ka ng naging inutil, Mia? Alice? Alam mo ba na maaari kang mamatay dahil dyan sa ginagawa mo? Oo, alam ko. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Isang sampal mula kay Alice ang siyang nagpabalik sa akin sa katinoan at siyang naging dahilan ng tuloy-tuloy na pagtulo ng aking mga luha. Nahihibang ka na. Bakit ba imbes na sumuko ay lumaban ka na lang? Ayaw mo bang mas humaba pa ang iyong buhay? Hindi mo ako naiintindihan. At kahit kailan hindi mo ako maiintindihan. Dahil hindi naman ikaw ang nasa kalagayan ko. Alam ko na wala ako sa posisyon mo upang maramdaman kung anong dinaranas mo. Ngunit ganito ka ba talaga kahina? Hindi mo man lamang iniisip ang mga taong nagmamahal sa'yo? Wala namang nagmamahal sa akin, Alice. Iniwan na ako ng mga magulang ko. Para sa mga bago nilang pamilya. Wala na akong kakapitan pa. Hindi ko alam, Mia. Hindi ko alam. Isang yakap ang natanggap ko mula kay Alice dahil sa isiniwalat kong katotohanan. Kanina ko lamang nalaman ang tungkol sa bagay na yon. Wala nang balak ang mga magulang ko na paaralin pa ako o ang bigyan man lang ako ng pera para sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Maski pagpapagamot ay hindi nila nais sagutin. At marahil ayun ang naging hudyat sa akin upang tapusin na ang lahat ng paghihirap ko sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ko. Ngunit hindi ko rin naman ito nais sa katuparan dahil kay Alice. Habang tumatagal kami rito sa ilalim ng napakalakas na ulan, unti-unti kong nararamdaman ang panghihina ng aking katawan. Pakiramdam ko ay bibigay na ang aking katawan dahil sa pagod at idagdag mo pa ang aking sakit na nasa malubha ng kalagayan. At nang hindi ko na makayanan, hinayaan ko na lamang ang kadiliman na sakupin ng aking buong paningin. Kinabukasan, nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Nang imulat ko ang aking mga mata, isang pamilyar na kwarto ang sumalubong sa akin. Ito ang kwarto ni Alice. Marahil ay dinala niya ako rito sa bahay nila pagkatapos kong mawala ng malay kahapon sa gitna ng daan. Dahan-dahan akong umupo sapagkat ramdam ko pa rin ang pananakit ng aking katawan. Maya-maya pa ay bigla na lamang pumasok sa kwarto si Alice kasama ng kanyang ina. Pawang may malulungkot ng ngiti sa kanilang mga labi habang ako ay kanilang pinagmamasdan. Nang sila ay makalapit sa akin, agad silang umupo sa aking tabi at hinawakan ng aking dalawang kamay. Mia, narinig ko mula kay Alice ang nangyari sa inyo ng pamilya mo. Ikinalulungkot ko ang iyong sinapiit. Ayos lamang po yun, Aling Trinidad. Tanggap ko rin naman po. Matagal nang wala ng pag-asa na magkabalikan silang dalawa. Pasensya ka na kung hindi ka namin mapapahiram ng pera para sa iyong pagpapagamot. Alam mo naman na salat din kami sa buhay. Naku,
Hindi niyo naman po kailangang magbigay ng pera, Aling Trinidad. Kahit ano naman pong gawin natin, ay walang mangyayari sapagkat wala naman talagang lunas ang cancer. Balak lamang talaga nilang pag-eksperimentuhan ng aking kondisyon upang mas mapalalim pa ang kanilang kaalaman sa sakit na ito. Paano nga ba magkakaroon ng pag-asa kung ikaw ay may sakit na hanggang ngayon ay wala pa ring lunas kahit marami ng taon na nakalipas noong madiskubre ito at lumitaw? Ano ka ba naman, Mia? Yan ka na naman sa kawalan mo ng pag-asa eh. Maniwala ka lamang sa Diyos at ikaw ay gagaling din. Hindi naman sa kinukontra kita, Alice. Ngunit kung totoo ang Diyos, hindi niya hahayaan na sapitin ko ito. Kung talagang totoo siya, bakit niya hinayaan na danasin ko ang paghihirap na ito? Bakit niya hinayaang maghiwalay ang mga magulang ko? Bakit niya ako hinayaang magkasakit ng malubha? Hindi naman nakasagot pa si Alice dahil sa aking mga binitawang salita. Habang si Aling Trinidad naman ay walang nagawa kung hindi ang hagudin ng aking likuran. Sa katunayan, Mia, nais talaga kitang makausap tungkol sa isang bagay. Ano po yun, Aling Trinidad? Dahil malapit na ang mahal na araw, may isang grupo rito ang napaplano na pumunta bukas sa isang probinsya sa baryo na kilala sa tawag ng Malaking Pulo. Sa baryo Malaking Pulo, naninirahan ng isang matandang babae na ayon sa karamihan ay kayang magpagaling ng kahit na anong karamdaman. Nais mo bang sumama? Ayoko na pong umasa, Aling Trinidad. Ngunit Mia, wala namang masamang mangyayari kung iyong susubukan, hindi ba? Maaari kitang pasamahan kay Alice kung iyong nanaisin. Ako na rin ang bahala sa magiging pamasahe ninyo. Mia, pumayag ka na. Malay mo naman, may katotohanan ang tungkol sa matandang babae na manggagamot. Hindi naman siguro siya magiging kilala at tanyag kung hindi siya tunay na nakakapagpagaling, hindi ba? Tama ang sinabi ni Alice, Mia. Malay mo naman, may pag-asa pa. Alam kong sa ngayon ay may galit ka sa Diyos. Ngunit naniniwala ako na ang iyong pananatiling buhay hanggang sa ngayon ay patunay lamang na ikaw ay pinangangalagaan. Sige po, susubukan ko pong pumunta sa baryo kung saan nakatira ang matandang babaeng manggagamot na inyo pong sinasabi. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamalasakit po ninyo sa akin ni Alice, Aling Trinidad. Ano ka ba naman, Mia? Para na ring anak ang turing ko sa'yo. Lahat ay gagawin ko para sa inyo ni Alice. Kaya huwag kang mahihiya magsabi sa amin kapag may problema ka, Mia. Huwag mong sarilinin at kimkimin ang iyong mga pinagdadaanan. Sapagkat para na rin naman tayo magkapatid, hindi ba? Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kahapon, ha? Oo nga pala, Mia. Hindi porket may problema kang hinaharap, ay tatakasan mo na lamang ito. Maaari kang kumapit sa amin ni Alice. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Hindi na po mauulit. Pangako, maraming salamat po, Aling Trinidad. Alice. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ko kay Aling Trinidad at Alice dahil sa kanilang sinabi sa akin. Maswerte pa rin ako sapagkat mayroon akong katulad ni Aling Trinidad at ni Alice na masasandalan. Siguro nga ay hindi pa huli ang lahat para sa akin. Siguro nga ay may pakialam pa rin sa akin ang Diyos sapagkat hindi niya ako hinayaang maging mag-isa sa pagharap ng mga problema ko. Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi na nila ako pinaalis pa. Bala ko pa naman sanang bumalik sa bahay namin upang maganda ng isusuot ko para sa pag-alis namin ni Alice bukas. Ngunit pinigilan na ako nito, pati na rin ni Aling Trinidad. At pinilit ako narito na lamang sa kanila matulog. Nang idahilan ko ang tungkol sa aking susuotin, ay agad nila akong kinontra na papahiramin na lamang ako ni Alice ng mga damit nito. Mabilis na lumipas ang buong araw at ngayon nga ay nakahiga na kaming tatlo ni na Aling Trinidad at Alice sa may kama nila. Ngunit hindi ako mapakali at makatulog. Hanggang ngayon nga ay nasa isip ko pa rin ang tungkol sa sinasabi nilang matandang babae na manggagamot. Totoo kaya na kaya niyang magpagaling ng kahit na anong karamdaman kahit gaano pa ito kalubha? Dahil kung totoo iyon, ay hindi ako magdadalawang isip na lumuhod sa harapan niya, gamutin niya lamang ako. Sa aking pag-iisip tungkol sa matandang babae na manggagamot, ay hindi ko na nga napansin
na ako pala ay nahulog na sa malalim na mahimbing na pagkakatulog. Naalimpungatan ako sa isang napakalakas na sigaw na sa tingin ko ay boses ni Alice. Hindi ko ito pinansin pa at nagtalukbong ng kumot. Ngunit mayroong marahas na mga kamay ang humila rito na siyang naging dahilan ng aking tuluyang pagkagising. Alice, ano ba? Huwag mo nga akong maano-ano ba, Mia? Baka mahuli tayo sa pag-alis ng bus. Isa lamang ang bus na nabiyahe kada araw papunta sa baryo Malaking Pulo. Dahil sa sinabi niyo ni Alice ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na nagsimulang kumilos upang maligo. Nang matapos akong makaligo at makapagbihis, ay dali-dali na kaming nagtatakbo ni Alice nang hindi man lamang nag-uumagahan. Sapagkat ayon sa kanyang narinig, ay maagang umalis ang bus papuntang baryo ng Malaking Pulo. Halos hindi na rin kami nakapagpaalam kay Aling Trinidad, ngunit hinarang kami nito upang bigyan ng karagdagang pera kung sakali mang kulangan ng aming pamasahe. Kaya naman hindi namin napigilan ni Alice na bigyan ng isang mahigpit na yakap. Si Aling Trinidad na ikinatuwa naman ang huli. Halos hikain na kami sa ginagawa naming pagtakbo ni Alice nang kami ay makarating na sa may terminal ng bus papuntang baryo Malaking Pulo. Paalis na nga sana ito kung hindi lamang kami umabot, kung kaya't ito ay pansamantalang huminto. Nang kami ay makasakay sa bus, agad itong umandar. Pinuntahan naman kami ng konduktor upang tanungin kung saan kami bababa at para na rin sa bayad namin. Kaya naman nagpresenta na si Alice na siya na lamang ang makikipag-usap dito at maaari na akong matulog muna sapagkat kapwa pareho kaming kulang sa tulog at inaantok pa. Saan kayo bababa? Sa baryo Malaking Pulo po. Na naman? Ano pong ibig ninyong sabihin na naman? Eh kasi, halos lahat ng sakay ng bus na ito ngayon, mula pa nung isang linggo ay puro patungong baryo Malaking Pulo. Marahil, nais sila magpagamot sa tanyag na si Tandang Celia. Tandang Celia? Sino po si Tandang Celia? Huwag niyong sabihin na hindi niyo kilala ang tanyag na si Tandang Celia. Siya lang naman ang sikat na matandang babae na manggagamot sa baryo Malaking Pulo, na hindi umano ay kayang magpagaling ng kahit na anong sakit, malubhaman ito. Kilala niyo po ang matandang babae na manggagamot na yon? Totoo po bang kaya niya magpagaling ng kahit na anong sakit? Oo, kilala ko siya, sapagkat siya ang laging bukang bibig ng mga tao ngayon. Ngunit hindi ko masasagot ang iyong katanungan kung totoo ba na kaya magpagaling ni Tandang Celia. Sapagkat ni minsan ay hindi ko po ito nakikita sa akto ng manggamot. Ganoon po ba? Maraming salamat po. Walang anuman. Ito ang sukli niyo. Nang maibigay ng konduktor ang aming sukli, ay agad naman itong nilisan ang pwesto namin. Hindi ako nakakatulog dahil sa pinag-usapan ng dalawa. Mas lalo lang tuloy akong nasabik na makilala ang tinutukoy nilang si Tandang Celia. Totoo nga kayang kaya niya akong pagalingin? Naputo lang aking pag-iisip nang bigla akong sikuhin ni Alice ng mahina. Dahil doon, ay napatingin naman ako sa kanya ng masama na sinuklian naman niya ng isang kinakabahan ng ngiti. Ano ba yon? Kalma ka lang. Ito naman. Ikaw kasi, kanina pa kita tinatawag pero hindi ka naman nalingon. Ano ba kasing kailangan mo? Narinig mo ba ang pinag-usapan namin ng babaeng konduktora kanina? Oo, narinig ko. Tandang Celia pala ang tawag sa matandang babae na manggagamot na ating pupuntahan. Mukhang maraming talaga nakakakilala kay Tandang Celia, no? Isa itong magandang simula, Mia. Sapagkat maaari may katotohanan nga ang bulong-bulungan tungkol sa kanya. Baka tunay ngang kaya kanyang pagalingin. Sana nga, Alice. Sana nga. Natapos ang usapan namin ni Alice sa ideya na baka nga kaya akong pagalingin ni Tandang Celia. Kung sino man siya, nawa ay kaya niyang alisin ang cancer na nasa katawan ko. Kahit ang pagluhod sa harapan ng Diyos ay gagawin ko. Bilang kabayaran sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko laban sa kanya, gumaling lamang ako. Marami pa akong pangarap na nais kong matupad. Sa sobrang lalim ng aking pag-iisip tungkol kay Tandang Celia, hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong nilaman ng antok at kadiliman.
Napamulat ako ng aking mga mata nang makarinig ako ng mga sigawan. Tumambad sa akin ang isang senaryo na siyang gumulantang sa akin. Lahat ng sakay sa bus ay nagsisigawan habang punong-puno sila ng tuklaw ng ahas. Sinusubukan nilang pigilan sa pagtuklaw ang mga ahas na nasa kanilang harapan. Tila na puno ng napakaraming ahas ang bus na aming sinasakyan. Napatingin ako sa aking katabi na si Alice at napatakip ako ng aking bibig sa aking nakita. Si Alice, ula ng buhay, at ngayon ay kinakain ng ahas ang kanyang katawan. Hindi ko alam kung masusuka ba ako o dapat ko bang pigilan ito at tulungan si Alice. Ngunit hindi ko na napigilan pa ng tuluyang bumaliktad ang aking sikmura. Halos isuka ko na pati ang aking lamang loob dahil sa itsura ni Alice ngayon. Kulang-kulang na ang kanyang katawan at tuklap-tuklap na ang kanyang mga balat dahil sa ahas na kumakain sa kanya ngayon. Nang matapos ako sa aking pagsuka, pinunasan ko ang aking bibig at malalim na tumingin sa ahas na unti-unti nang kumakain kay Alice. Agad ko itong dinakma at hinawakan ng mahigpit upang hindi ito makasugod sa akin. Nagagagalaw ito at tila nais na makawala sa higpit ng aking pagkakahawak. Kung kaya't agad ko itong ibinato sa kabilang upuan na katapat lang ng inuupuan namin ni Alice. Akala ko ay roon ay nagtatapos, ngunit isang malaking sawa ang bumagsak sa aking harapan at bigla na lamang sumakmal sa akin. Dahil dito ay napasigaw ako ng sobrang lakas. Mia? Ano ba, Mia? Gising, Mia! Mahinang tapik ang siyang nagpagising sa akin. Nang ako ay magmulat ng aking mga mata, tumambad sa aking harapan ang mukha ni Alice na nag-aalala. Umayos naman ito sa kanyang pagkakaupo at bumalik na sa kanyang sandalan. Napatingin ako sa kabuuan ng bus at buhay pa naman ang lahat. Wala rin silang tuklaw ng mga ahas, hindi kagaya ng nasaksihan ko sa panaginip ko. Ngayon ko lang din napagtanto. Nabasang-basa na ako sa pawis at nanlalamig. Ano ka ba naman, Mia? Nananaginip ka ba ng masama? Panaginip lang pala yun? Mabuti naman. Ano ba kasing napanaginipan mo? Pawis na pawis ka na mula pa kanina at umuungol ka rin. Mabuti na lamang. Napansin ka agad kita. Dahil kung hindi, baka namatay ka na sa bangungot at hindi sa cancer. Ganun ba? Salamat, Alice. Wala yon. Ano ba kasing napanaginipan mo? Hindi ko rin maalala eh. Huwag mo na lamang isipin yon. Napagdesisyonan kong hindi na lamang ikwento kay Alice ang aking naging panaginip, sapagkat wala na rin naman yung maidudulot na maganda. Kilala ko si Alice. Paniguradong mag-aalala lamang ito sa akin kapag nalaman niya ang aking panaginip. Isa kasi si Alice sa mga taong naniniwala sa mga signos. May mga bagay na itinuturing niyang babala upang wag nang tumuloy sa iyong paroroonan, wag nang gawin ang iyong mga nakaplanong gawain. Katulad na lamang ng aking napanaginipan na ahas. Sa oras na malaman niya ang tungkol dito, panigurado mag-iisip na naman siya ng kung ano-ano. At ang maaaring mangyari pa nito ay magyakag siyang pabalik ng Maynila. Hindi na kami maaaring bumalik pa, lalo't nagkaroon ako ng konting pag-asa na maaari pa akong gumaling. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng panaginip ko na yon? Mga ahas na kumakain ng laman ng tao. May ganoon bang klase ng ahas? May nais kayong ipahiwatig ang panaginip kong yon? Dahil sa labis na pag-iisip, hindi ko namalayan na ako inakatulog na namang muli. Nagising ako dahil sa mahihinang pagyugyug ni Alice sa aking balikat. Pagtingin ko sa kanya, ay tila nagagalak siya, kaya't hindi ko napigilan ng aking sarili na magtanong. Bakit mo ako ginising? At bakit tila masaya ka? Kasi, Mia, malapit na raw tayo sa bari ng malaking pulo. Talaga? Malapit na tayong bumaba? Oo, kaya wag ka nang matulog dyan. Hindi rin nagtagal ay biglang sumigaw ang babaeng konduktor nang biglang huminto ang bus. Oh, ang mga bababa sa malaking pulo,
narito na tayo. Pagkatapos itong isigaw ng babaeng konduktor, biglang nagtayuan halos lahat ng nakasakay rito sa bus, kung kaya't hindi na lang muna kami tumayo ni Alice. Hindi ko akalain na ganito pala kami karami. Nagkatingin na naman kami ni Alice ng dahil dito. Tunay ngang maraming nais gumaling na katulad ko. Nang makababa na halos lahat ng pasahero na patungo kay Tandang Celia, agad na rin kaming tumayo ni Alice at bumaba ng bus. Nang kami ay makababa, nakita namin sa hindi kalayo ng mga naunang bumaba sa amin at tila may tinitingnan sa kanilang mga telepono habang nagmamasid. At para bang may hinahanap. Marahil ay hinahanap nila kung saan ang eksaktong lugar kung saan nakatira si Tandang Celia. Dahil panigurado naman kay Tandang Celia rin ang kanilang punta. Napagdesisyon na lamang namin ni Alice na sundan ang mga ito. Hindi rin nagtagal ay nakarating kami sa pinakadulo ng daan. Buong akala naming lahat ay nagkamali kami ng pinuntahan, sapagkat wala na kaming makita pang ibang daan nang mapansin namin na maaari pang lumiko sa may kaliwa. Pagkaliko namin dito, bumungad sa amin ang karatula na kung saan ay may mga salitang nakasaad. Nang basahin ko ito, ang mga katagang nakasulat dito ay maligayang pagdating sa baryo Malaking Pulo. Mukhang hindi nga kami nagkamali ng dinaanan dahil dito ay bigla kami nagkatinginan ni Alice at napangiti. Tahimik kaming nagpatuloy sa pagsunod sa mga taong nauuna sa aming maglakad hanggang sa mariting namin ang kumpulan ng mga bahay na yari sa kahoy. Marahil ay ito na ang baryo na tinutukoy nila na tinitirahan ni Tandang Celia. Ngunit ang nakakapagtaka ay wala kaming nakikita na isang tao rito. Para itong isang abandonadong lugar. Mahahalata rin na may pagkaluma na ang mga bahay rito sapagkat kakakitaan mo na ang mga ito ng karupukan at halatang madaling magato. Tumawag naman ang mga taong kasamahan namin kanina sa bus kay Tandang Celia at mga nagbabaka sakaling nasa loob lamang ng bahay ang mga ito. Sa una at pangalawang tawag ng mga tao ay walang sumagot. Ngunit bago pa man makatawag muli sa ikatlong beses, ay isang boses ng lalaki ang aming narinig mula sa aming likuran, na siyang nagtanong kung ano ang pakay namin. Paglingon namin dito, ay tumambad sa amin ang grupo ng mga kalalakihan, mula bata, binata at may mga katandaan na. Lahat sila ay may hawak-hawak na mga itak. O hindi naman kaya, ay palakol. Nakaramdam ako ng kaba nang makita ko ang kanilang mga hawak. Napatingin naman ako kay Alice nang bigla na lamang itong kumapit sa aking braso. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagkatakot dahil sa mga lalaki sa aming harapan. Magsasalita pa sana ang isa sa mga lalaki nang isang boses ng matanda ang bigla na lamang naming narinig galing sa mga bahayan. "Huwag ninyong takutin ang ating mga bisita, Tasyo. Marahil ay magpapagamot ang mga yan." Nang aming ibaling ang aming paningin sa mga bahayan, sumalubong naman sa amin ang kababaihan mula bata, dalaga hanggang sa matatanda. Ngunit ang pinakanangingibabaw sa kanila ay ang pinakamatandang babae sa gitna na siya ring nagsalita kanina. May hawak-hawak itong tungkod at nakasuot ng balabal. Eto na marahil ang sinasabi nilang si Tandang Celia na kayang magpagaling ng kahit na anong karamdaman, kahit gaano pa man ito kalubha. "Sumunod kayo sa akin." Wala na isa ang umimik sa amin at tahimik lamang na sumunod kay Tandang Celia. Dinala kami nito sa bahay na nasa pinakasentro ng baryo. Nang ito ay makapasok, agad kami nitong sinabihan na pumasok na rin. Unang pasok pa lang namin ay pawang puro alikabok na sa mga gamit at bintana ang sumalubong sa amin. Tila matagal na itong hindi nalilinisan. Bahagya namang napaubo ang aming mga kasama. Ngunit wala ni isa ang naglabas ng kanilang mga saloobin na kanilang napapansin. Pagkarating namin sa sala ng bahay na aming pinasukan, agad na naupo rito si Tandang Celia. Hindi naman na kami nakaupo pa ni Alice dahil kulang na ang mga upuan. Sa kabuuan, 15 kaming naririto ngayon upang magpagamot kay Tandang Celia.
Ang kaharap ngayon ni Tandang Celia ay isang babae na siguro ay nasa 30 anyos na ang edad. Siya marahil ang makikipag-usap kay Tandang Celia bilang kinatawa naming lahat. Magpapagamot ba kayo? Ganun nga po, Tandang Celia. Ayon po sa mga balita na aming narinig patungkol sa inyo, ay kaya niyo na raw po magpagaling ng kahit na anong karamdaman. Malubha man ito o hindi. Hindi kayo nagkamali nang narinig, sapagkat marami na ako napagaling na mas malala pa ang lagay sa inyo nang sila ay magpunta rito. Kung gayon, ay magagamot niyo po ba ang lahat ng mga magpapagamot ngayon sa inyo? Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit hindi. Pasensya na po, Tandang Celia, ngunit hindi ko po kayo maintindihan. Maraming bagay ang dapat isaalang-alang na kailanman ay hindi maintindihan ng iba-iha, sapagkat hindi basta-basta ang panggagamot. May mga kinakailangan akong ihanda at higit sa lahat, kinakailangan kong humingi ng gabay. Ano pong gabay ang inyong sinasabi, Tandang Celia? Kailangan kong humingi ng gabay at patnubay sa aming anito. Kung gayon, ay hindi niyo po talaga kami magagamot ngayong araw. Ganoon na nga, iha. Malayo pa naman po ang aming nilakbay. Iisang bus lamang po ang nabiyahe papunta rito sa baryo ninyo. At isang beses lang po isang linggo. Kung dumaan ito, ayon po sa napag-alaman ko. Pasensya na, ngunit hindi talaga maaari. Kung inyong nanaisin, ay maaari ko kayong patuloyin sa bahay na ito upang dito muna kayo magpalipas ng gabi. Ipinapangako ko na bukas din ay magagamot ko kayong lahat. Hindi na nakasagot pa ang mga kasamahan namin na magpapagamot din. Sinaging tugon ni Tandang Celia. Ngunit maya-maya pa ay nagkumpulan sila. Kung kaya't lumapit din kami ni Alice sa kanila upang makisali sa kanilang pinag-uusapan. Nang kami ay makalapit sa kanilang kumpulan, narinig namin ni Alice ang suhestyon ng bawat isa. May iilan na ayaw magpalipas ng gabi sapagkat sila ay natatakot sa mga nakatira rito. Lalo na tila mga mangangaso ang mga kalalakihan dito, kahit mga bata pa lamang. Ngunit halos lahat ay ayos lamang na magpalipas dito ng gabi. Magamot lang ni Tandang Celia. Nang kami ni Alice ay kanilang tanungin, wala naman kaming naging ibang tugon ni Alice, kung hindi ang pumayag sa ideya na dito na kami magpalipas ng gabi. Sa tagal ng biyahe namin, hindi maaaring mapunta lamang sa wala ang aming ginawang pagpunta, kung kaya't handa kami makipagsapalaran ng isang gabi kung ito ay talagang kinakailangan. Nang mapagdesisyon na dito na lamang kaming lahat magpapalipas ng gabi, agad na silang nagsipilian ng kanilang magiging kwarto. Dahil nauna silang mamili, napunta sa amin ni Alice ang pinakamaliit na kwarto na siyang matatagpuan sa pinakadulo pa. Wala na kaming nagawa ni Alice at agad na nagtungo sa kwarto upang magpahinga. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Alice nang ang aming dinatnan na kwarto ay malinis at walang alikabok. Tila hindi ito nalilibanan ng paglilinis o sadyang may mga tumutuloy o gumagamit lang talaga sa kwartong ito, kung kaya't araw-araw nila itong nililinis. Kung totoo mang may ibang gumagamit ng kwartong ito, ay paniguradong mahihiya kami ni Alice sa oras na makilala namin ito, sapagkat inagawan pa namin siya ng kwarto kung sakali. Sabay kaming naupo ni Alice sa papag sa loob ng kwarto at napabuntong hininga na lamang. Dahil dito ay napatingin ako sa kanya, baka sa mukha niya ang pagkapagod at pagkaantok. Nakaramdam naman ako ng awa at nakonsensya dahil ako ang nagdala kay Alice sa sitwasyong ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi niya sana daranasin ng ganitong klaseng paghihirap. Alice, pasensya ka na ha. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman malalagay sa sitwasyon na to. Sana nakahiga ka ngayon sa mainit at malambot mong kama at hindi sa malamig at matigas na papag na ito. Ano ka ba naman, Mia? Ayos lamang yun sa akin. Para saan pa't naging magkaibigan tayo? At saka kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Anak na nga ang tawag sa'yo ni inay.
Kaya ayos lamang sa akin na samahan ka sa pagkakataong nalulugmok ka. Maraming salamat talaga, Alice. Huwag mo nang isipin yun, Mia. Oo nga pala. Hindi ka ba nagtataka? Ha? Saan naman? Sa lahat ng to. Anong ibig mong sabihin na sa lahat ng to? Hindi ko maipaliwanag. Ngunit may kakaiba talaga sa lahat ng ito. May kakaiba sa kinikilos ng mga tao rito. Sa ikinikilos ni Tandang Celia. At lalong-lalo na sa mismong baryo na ito. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit nakakasiguro ako na may kakaiba talaga rito. Sa totoo lang, mula pa nang bumaba tayo, ay nakaramdam na din talaga ako na parang may mali sa lahat. Ngunit kailangan ko makipagsapalaran. Sapagkat ang nakasalalay rito ay ang aking buhay. Kailangan ko magbaka sakali, alang-alang sa aking pagaling. Hindi ko alam kung ano maaaring mangyari sa ating Mia. Ngunit nais kong maging handa at alerto ka. Masama ang kutob ko sa mga taong yun, lalong-lalo na kay Tandang Celia. Kung totoo nga na isa siyang tanyag na manggagamot, bakit wala man lang tayo nakita ni isang kagamitan na maaaring makapagpatunay na isa siyang manggagamot? Yun nga rin ang aking ipinagtataka. Ngunit narinig mo naman kanina, di ba? Sabi ni Tandang Celia ay may mga kakailanganan siyang ihanda. Oo nga, at sinabi niya yon, ngunit hindi naman niya nilinaw kung ano ang kanyang ihahanda. Paano na lamang kung ang ihahanda pala niya ay mga kagamitan upang tayo ay patayin? Ano ka ba naman, Alice? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Pareho lang tayong natatakot dun sa mga sinasabi mo eh. Iniisip ko lamang ang mga maaaring mangyari nang sa gayon tayo ay maging handa. Ayon nga sa mga kasabihan ng iba, asahan mo ang hindi mo inaakalang maaaring mangyari. Upang sa oras na ito ay mangyari, nakahanda ka sa kahit na anong hamon ng iyong haharapin. May punto naman ang iyong mga tinuran. Ngunit huwag pa rin nating pakaisipin yan. May sakit na nga akong cancer. Tapos papatayin pa pala ako ng mga hindi ko kilala. Nakuha mo pa talaga magbiro tungkol sa kalagayan mo? Ikaw talaga. Dahil sa sinabi niyo ni Alice, ay hindi namin napigilan ang aming mga sarili na tumawa. Sapagkat kung ano-ano na namang kalokohan ang aming naisipan. Pagkatapos ng aming naging pag-uusap ni Alice, napagdesisyon na namin na matulog. Sapagkat bukas ay kinakailangan pa namin maghanda sa kung anong maaaring mangyari pagpapagamot ko. Naalimpungatan ako sa kakaibang ingay na aking narinig sa labas ng bahay na aming tinutuluyan. Tila maraming mga tao ang nag-iingay at may kakaibang sinasabi. Kakaiba ang kanilang lengguwahe at hindi ako pamilyar dito sapagkat ngayon ko lamang ito narinig. Nang lingunin ko si Alice, nakita ko siya na nakatingin sa akin. Tila nagtatanong kung naririnig ko ba ang ingay na iyon. Dahil doon ay dahan-dahan akong tumango. Sabay kaming naupo ni Alice sa papag at dahan-dahang tumayo. Lumapit kami sa pintuan nang hindi gumagawa ng ingay at lumabas. Nagtagumpay naman kami ni Alice sa aming paglabas ng walang ingay. Nang kami ay makalabas, tahimik kaming naglakad at nagtungo sa may sala. Habang kami ay papalapit ng papalapit sa sala, palakas naman ng palakas ang pagkakarinig namin sa ingay na nanggagaling sa labas. Nang tuluyan naming marating ni Alice ang sala, unti-unti naming nilapitan ang bintana at ito ay binuksan upang sumilip sa kung anumang nangyayari sa labas. Nang mapagtagumpayan naming buksan ang bintana, napatakip kami ng bibig ni Alice sa aming nakita. Sa labas ay nagtitipon-tipon ang mga taong kasamahan ni Tandang Celia at tila may sinasambit silang ritual sa harapan ng isang ribulto na may hulma ng malaking ahas. Sa gitna nito ay may lamesa at doon nakahiga ang nakataling lalaki na kasamahan namin kanina sa bus na nagpunta rito. Patuloy itong sumisigaw, ngunit walang lumalabas na ingay sa bibig nito kundi puro ungo lamang dahil sa busal sa bibig nito na tela
Ang mga kamay at paa nito ay sugat na sa pagpupumilit na makawala sa makakapal na lubid na nakatali rito. Baka sa mukha nito ang labis na pagkatakot sa mga taong nakapalibot sa kanya. Maya-maya pa ay nakita namin si Tandang Celia na hindi kalayuan na naglalakad papalapit sa kinaroroonan na nakagapos na lalaki. May hawak-hawak itong palakol at nakangiti na tila may binabalak na masama. Nang tuluyan na makalapit si Tandang Celia sa lalaki, itinaas nito ang kanyang hawak-hawak na palakol at agad na walang habas na inihampas ng inihampas sa walang kalaban-laban na lalaki. Dahil sa ginawa ni Tandang Celia na walang habas na paghampas sa lalaki, ay nagkagutay-gutay at nagkahiwa-hiwalay na ang katawan nito. At sa huli-hulihang paghampas nito, tumama ang palakol sakto sa leeg ng lalaki at tumalsik ang ulo nito papunta sa aming direksyon. Dahil dito ay napasigaw si Alice ng malakas, ngunit agad kong natakpan ang bibig nito at agad siyang hinila papunta sa kwarto kung saan kami tumutuloy. Hindi ito maaari. Nakita ko ang binatilyo na tinatawag na Tandang Celia na Tasyo kaninang umaga na nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko. Alam kong nakita niya kami ni Alice. Hindi nila kami maaaring makita na gising pa at nasa labas ng kwarto. Kailangan naming magpanggap na walang nalalaman. Nang kami ay makarating sa kwarto, agad ko itong ikinandado at agad namang napaupo si Alice sa papag at napahawak sa kanyang dibdib. Habang nanlalaki ang kanyang mga mata, napatingin ito sa akin at kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Mia, ano ba tong pinasok natin? Hindi ko rin alam, Alice. Ang tanging alam ko lang, bukas na bukas ay kailangan na natin makaalis sa lugar na ito. Hindi tayo ligtas sa lugar na to. Nakita mo ang ginawa nila sa lalaking kasama natin. Pero paano? Sigurado akong nakita tayo ng lalaki kanina. Paano ba to? Kahit na anong mangyari bukas, wag na wag kang magpapahalata sa kung ano mang nasaksihan natin ngayon. Hindi dapat sila makahalata na may nalalaman tayo tungkol sa kanila. Ngunit paano? Paano tayo magpapanggap? Kung gayong nakita na natin kung paano sila pumatay ng tao. Alice, kumalma ka muna. Hindi makakatulong sa atin kung magiging emotional ka ngayon. Ang kailangan natin ngayon ay makapag-isip ng kalmado upang maging pulido ang ating susunod na hakbang. Hindi basta-basta ang mga taong nakatira rito. Nakita mo naman, walang pagdadalawang isip kung sila ay pumatay. Kailangan nating maging mas matalino sa kanila. Sasagot pa sana sa akin si Alice nang makarinig kami ng mga mahihinang yabag papalapit sa aming kwarto. Dahil dito ay dali-dali akong sumampa sa papag at nahiga na siya naming ginawa ni Alice. Nagharap kami at tila nag-usap gamit ang aming mga mata at sabay na pumikit upang magpanggap na tulog. Habang kami ay nakapikit, dinig namin ang pagkatanggal ng kandado ng pintuan. Nang mabuksan nila ang kandado, sumunod naman dito ay ang dahan-dahang pagbukas ng pintuan. Maya-maya pa ay may mga pumasok sa aming kwarto na tinutuluyan. Ngunit hindi ko mapagtanto kung sino ang mga ito sapagkat kami ni Alice ay nakapikit. Sigurado ka ba na nakita mo sila nakasilip sa bintana kanina, Tasyo? Hindi ko po masiguro, Tandang Celia, sapagkat madilim po noon sa partingin ng bintana. Ang tanging alam ko lang po ay may nakakita sa ginagawa natin kanina. Kung gayon, ay bakit ang dalawang ito ang iyong pinaghihinalaan? Sapagkat dalawang tao po ang akin nakita sa may bintana. Ngunit hindi mo alam kung babae ba o lalakang iyong nakita. Tama ba? Tama po kayo, Tandang Celia. Ngunit sila lang naman po ang magpapagamot, ang malapit sa isa't isa. Kahit sa aking hinuha, ay sila po ang aking mga nakita. Kung gayon, ay patayin na natin sila rito ngayon upang mabawasan ang ating isipin at...
Hindi natapos ni Tandang Celia ang kanyang sasabihin nang may isang tinig na tingin ko ay galing sa isang babae ang pumutol sa kanilang usapan. Ayon dito, may dalawa raw sa aming mga kasamahan ang ngayon ay hinahabol at tinutugis ng mga kasamahan ni Tandang Celia. Nakita raw ng mga ito ang kanilang ginawa sa lalaki kanina. Kung kaya't hindi na nagdalawang isip pa ang mga ito na tumakas. Ngayon, ay nasagot na ang ating katanungan, Tasyo. Hindi ang dalawang ito ang iyong nakita. Pasensya na po kayo, Tandang Celia. Hindi na po mauulit ang aking mga maling hinuha. Ayos lamang yon. Sapagkat tunay ngayon mo'y nakakita sa ating ginagawa kanina. Nawa ay patnubayan ng ating mga kasama ng ating anito upang mahuli ang mga nakatakas sa biyaya. Kung gayon, ay paano po ang dalawang ito, Tandang Celia? Hayaan na muna natin silang mabuhay. Isipin na lang natin na sinwerte sila at may dahilan ng ating anito kung bakit hindi nila gustong ipapatay ang dalawang dalaga na ito ngayong gabi. Mukha namang walang narinig ang mga yun sa ating mga pinag-uusapan. Sapagkat kita sa kanilang pagkakahimbing ng kanilang pagtulog. Tayo na at may kailangan pa tayong trabahunin na dalawang nakatakas. Nakahinga ako ng maluwag nang magsimulang umalis si Tandang Celia at Tasyo sa aming silid ni Alice. Nang masiguro kong nakaalis na ang mga ito at naisara na nila ang pintuan. Napamulat ako ng aking mata at nakita ko naman nakapikit pa rin si Alice hanggang ngayon. Susubukan ko sana siyang tapikin. Nang makita ko ang pagtulo ng luha sa gilid ng kanyang mata, naaawa naman ako kay Alice nang mapagtanto ko kung anong nangyari. Mukhang nakakatulugan na ni Alice ang kanyang pagkatakot kina Tandang Celia at Tasyo. Hindi ko tuloy maiwasan na sisihin ang sarili ko. Kahit na anong mangyari, kahit na mamatay pa ako ngayon na, sinisiguro ko na maitatakas ko si Alice rito. Hindi ko hahayaan na ito ang maging libingan niya. Ako ang nagpasok sa kanya sa gulong ito, kung kaya't gagawin ko ang lahat upang mailabas din siya sa gusot na pinasok ko. Hinaplos ko ang kanyang noo nang makita kong kumunot ito. Marahil ay nananaginip si Alice ng masama ngayon tungkol sa aming natuklasan. Huwag kang mag-alala, Alice. Puprotektahan kita kahit na anuman ang mangyari. Hindi ako makapaniwala sa aming nasaksihan kanina. Sino mag-aakala na ang taong inakala naming lahat na magpapagaling sa amin ay siya palang balak tumapos sa aming lahat. Ngunit ang lubhang gumugulo sa akin ay ang ribulto na may hulma ng ahas. Anong ibig sabihin noon? Hindi ba't ahas ang nasa panaginip ko noong kami ay nakasakay sa bus? Isa nga ba yung pangitain? Kahit kailan, hindi talaga ako nag-iisip. Kung pinaalam ko lamang ang aking panaginip kay Alice at kung hindi ko sana ito ipinagsawalang bahala, hindi mangyayari sa amin ito. Kung naging matalino lamang ako, wala sana kami sa sitwasyon na ito. Kailangan ko makaisip ng plano para bukas. Kailangan namin makaalis ni Alice dito. Kung isa lang ang papalarin sa amin, sisiguraduhin kong si Alice yon. Panahon na upang suklian ko lahat ng naitulong niya sa akin. Pati na rin ang inay niya na si Aling Trinidad. Sa totoo niyan, ay matagal na naman dapat akong patay. Kung hindi lamang ako pinigilan ni Alice sa aking planong pagpapatiwakal, ay marahil wala na ako ngayon dito at malayo sa kapahamakan si Alice. Hindi ako takot mamatay sapagkat matagal na akong handa sa bagay na yon. Ngunit si Alice, hindi pa niya pwedeng lisanin ang mundong ibabaw. Naniniwala ako na marami pa siyang matutulungan na katulad ko. Hindi ko na malayan na sa sobrang pag-iisip ay nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nagising ako sa mga mahihinang tapik ni Alice. Napatingin ako sa kanya at nakita ko na naman sa mukha niya ang takot at pangamba. Kanina pa silang lahat naroon sa baba. Ha? Bakit hindi mo ako ginising kaagad? Gigisingin na dapat talaga kita kanina pa, ngunit pinigilan ako ni Tandang Celia. Mukha raw kasing napagod ka sa biyahe. Kaya hayaan na lang muna raw kita na makabawi ng tulog. Kung kaya naman, wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan kang matulog. Ngunit nang siya ay makaalis na
agad na kitang sinimulang gisingin. Kung gayon, ay tayo na? Sandali, paano tayo aalis? Hindi ko pa alam kung paano alis, ngunit hahanap ako ng tiyempo mamaya. Sa oras na kaunti lamang ang tao, sisibat na agad tayo ng takbo. Tumango sa akin si Alice at lumabas na nga kami ng kwarto upang pumunta sa sala. Doon ay naabutan nga namin na magpapagamot na nakapila kay Tandang Celia. Si Tandang Celia naman ay patuloy din na nagpapahid ng kung ano-anong mga halamang gamot sa tao na nasa unang pila. Ang babae na nasa 30 anyos na nakapag-usap sa kanya kahapon bilang aming kinatawan. Habang nanunood silang lahat sa ginagawa ni Tandang Celia, napagtanto ko, nalalabing 2 na lamang kami. Marahil ay nahuli nila kagabi ang 2 pang nakakita ng kanilang mga ginagawa at ang lalaki na kanilang pinatay. Nang magtagal ay halos na kay Tandang Celia na lamang ang atensyon ng lahat. Dahan-dahan kami naglakad ni Alice patungo sa may pintuan palabas. Nang kami ay makalapit dito, bubuksan na namin sana ito nang bigla na lamang itong bumukas ng kanina ay pumasok si Tasyo na nakatingin sa amin na mapang-usisa. Halatang takot pa rin si Alice sa mga nasaksihan niya, kung kaya't napagdesisyonan ko na ako na lamang ang makikipag-usap dito. Saan kayo pupunta? Uuwi na kami. Hindi na pala kami magpapagamot. Anong ibig mong sabihin na hindi ka na magpapagamot? Kailangan mo ang kakayahan ni Tandang Celia upang gumaling ka na. Hindi. Nagbago na ang isip ko. Aalis na kami ng kaibigan ko. Kaya kung maaari, ay wag kang humarang sa daan sapagkat kami aalis na. Malayo pa ang aming lalakbayin upang makarating ng Maynila. Ano ibig sabihin nito, Iha? Magtiwala ka lamang sa akin at gagaling ka. Inuulit ko, ayaw na namin magpagamot. Kaya kung maaari, ipaalisin niyo na kami ng kaibigan ko sa lugar na ito. Ang kulit mo naman. Sinabi na nga hindi pwede eh. Nagulat kaming lahat sa biglang pagsigaw ni Tandang Celia. Maya-maya pa ay may binunot ito sa kanyang bewang. At dito nalantad ang kanyang maliit na palakol na ginamit niya sa lalaki kagabi. Halos wala kaagad ang nakakilos ng biglang pagtatagain ni Tandang Celia, ang babaeng nasa 30 anyos nang walang humpay hanggang sa bawian ito ng buhay. Dahil dito, nagkagulo ang mga kasamahan namin na magpapagamot sana at nagsigawan. Nagsimula na sila magtakbuhan patungo sa iba't ibang direksyon. Dahil dito, nawala sa amin ni Alice ang atensyon ni Tasyo, kung kaya't mabilis kami nakalabas ni Alice. Ngunit pagkalabas namin, isang palako lang bigla na lamang sumugod papunta sa amin. At matatamaan na sana kami nang kami makayuko ni Alice. Paglingon namin sa likuran namin, doon namin nakita ang isang babae sa aming mga kasamahan na papalabas na sana ng bahay. Ngunit siya ang tinamaan ng palakol. Pagkatapos noon, ay nagsimulang sumugod sa amin ni Alice ang lahat ng mga nakatira rito, babae man o lalaki. Kung kaya't wala kami nagawa ni Alice kung hindi ang tumakbo patungo sa daan papasok ng gubat. Bago pa man kami tuluyang makapasok, tumingin pa muna ako sa aming likuran. At doon ko nakita kung paano nilalantakan, kainin at pagpiyastahan ang walang buhay na katawan ng babae na tinamaan kanina ng palakol nang kami ay makayuko ni Alice. At pagkatapos noon, ay tuluyan na nga kami nakapasok ni Alice sa kagubatan. Hindi kami tumigil sa pagtakbo. Wala na isa ang nagsalita sa amin. Sapagkat kapwa kami mga pareho ng pagod dahil sa ginagawa naming pagtakbo. Maya-maya pa ay bigla na lamang nadapa si Alice. Kung kaya't agad ko siyang nilapitan at inalalayang maupo sa ugat ng isang puno. Pagtunghay nito at pagtingin sa akin, bigla na lamang tuloy-tuloy na bumuhos ang kanyang mga luha. Napayakap ako sa kanya ng dahil dito. Sa aming dalawa, mas matatakotin si Alice. At alam kong hindi niya kinakaya ang mga nasasaksihan niya
na pagpatay ngayon. Kaya naman wala akong ibang ginawa kung hindi ang ikulong siya sa mga yakap ko. Mia, ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Shh, huwag mong sabihin ang mga bagay na yun, Alice. Hindi ka mamamatay. Naiintindihan mo? Hanggat naririto ako sa iyong tabi, hindi ka mamamatay. Gagawin ko ang lahat upang maibalik kita kay Aling Trinidad ng buong buo. Mia, natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Narito lamang ako palagi sa tabi mo. Dahil sa sinabi ko, ay mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Alice. Bagay na hinayaan ko na lamang. Maya-maya pa, ay nagsimula kaming makarinig ng mga tawanan at hiyawan. Sa tingin ko ay ito na ang mga kasamahan ni Tandang Celia. Mukhang napatay na nila ang lahat ng mga kasamahan namin. Kailangan namin makalayo rito sa lalong madaling panahon. Hindi kami maaaring huminto. Alice, kaya mo na ba? Nakikiusap ako. Kayanin mo. Hindi tayo maaaring huminto umaging mabagal. Malapit na sila sa kinaroroonan natin. Sa oras na mahuli nila tayo, paniguradong sa tiyanin nila tayo didiretso. Kung kahit na wag kang titigil sa pagtakbo. Naiintindihan mo ba ako? Oo. Ang tanong ko, kung naiintindihan mo ba ako? Oo, Mia. Kung gayon, ay tara na. Tatagan mo ang iyong loob, Alice. Nagsimula na muli kaming tumakbo ni Alice, kahit na hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng mga paa namin. Takbo lang kami ng takbo ni Alice, at ni isang beses ay hindi lumingon sa aming likuran. Kailangan namin makalayo rito sa lalong madaling panahon. Patuloy kami sa aming pagtakbo, nang bigla na lamang may humarang sa aming daraanan na isang lalaki, na sa tingin ko ay malapit na mag-40 anyos. Mayroon itong nakakakilabot na ngisi at may hawak-hawak itong itak. Nakatingin ito sa amin na tila isa kaming masarap na putahe o pagkain sa kanyang paningin. Dali-dali kong inilagay si Alice sa aking likod at masinsinang nakipagtitigan sa lalaking kaharap namin ngayon. Maya-maya pa ay nagsimula na itong sumugod papunta sa amin at agad nitong ibinasiwas ang kanyang hawak-hawak na itak sa amin ni Alice na siya namang aming naiwasan. Pagkatapos noon ay agad nito kaming binigwasan ng isang malakas na hampas kung kaya't nagkahiwalay kami ni Alice. Naglakad ito papunta kay Alice at balak na sana nitong tagain si Alice nang makadampot ako na may kalakyan at kabigatang bato at buong lakas ko itong ipinukpok sa ulo ng lalaki. Dahil doon ay bigla na lamang itong napaupo sa lupa. Lalapitan ko na sana ito sapagkat akala ko ay nawala na ito ng malay sa lakas ng aking pagkakahampas. Nang biglang isinigaw ni Alice ng malakas ang aking pangalan. Huli na ng aking mapagtanto na ito ay may malay pa at iwinasiwas ito ang kanyang itak sa akin. Mabuti na lamang at bago pa ito tuluyang makapaminsala sa aking katawan ay agad akong nakaatras sa pinakahuling tagpo. Akala ko ay nakaligtas ako, ngunit unti-unti kong naramdaman ang paghapdi ng aking tiyan. Doon ko na lamang napansin na nagkaroon pala ako ng malaking hiwa sa aking tiyan dahil sa pagwasiwas ng lalaki ng kanyang itak sa akin. Nang ako ay makabawi sa aking pagkagulat, agad akong umikot ng 2 beses upang malakas ang puwersa ng sipa na aking pinakawalan patungo sa ulo ng lalaki na hanggang ngayon ay nakasalampak pa rin sa lupa. Sa sobrang lakas ng aking sipa, dinig namin pareho ni Alice ang pagtunog ng pagkakapilipit ng buto nito sa leeg na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos noon ay kinuha ko ang itak na hawak-hawak nito at walang habas ko siyang pinagsasaksak. Lahat ng galit at takot na aking nararamdaman ay aking ibinuhos sa lalaking ito na siyang naging dahilan upang hindi na makilala ang itsura nito. Pagkatapos kong pakawalan lahat ng galit at takot na yon, napatingin ako kay Alice.
na ngayon ay nanlalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong tumayo at unti-unting lumapit sa kanya. Nang ako ay makarating sa kanyang harapan, inabot ko sa kanya ang itak na hawak ko. Ano gagawin ko rito, Mia? Tagain mo yung lalaki. Saksakin mo. Tadtarin mo. Lahat ng gusto mong gawin mo. Mia? Nahihibang ka na ba? Hindi ako nahihibang, Alice. Nais ko lamang na ibuhos mo at ilabas mo ngayon din ang lahat ng galit at takot na nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagsaksak at pagtaga sa lalaking yan. Nahihibang ka na, Mia. Gusto mo lang akong matuto na manakit ng tao. Huwag mo kong itulad sa'yo. Itulad sa akin? Sa tingin mo ba, ginusto kong maging ganito? Kung gayon, huwag mong ipagpilitan sa akin na gawin ang ginawa mo. Alice, ikaw ang gumising sa kahibangan mo. Nasa sitwasyon tayo na buhay natin na nakasalalay. Kaya matuto ka namang lumaban, oh. Ngunit ayokong lumaban sa ganitong paraan. Wala kang pagpipilian, Alice. Halang ang kaluluwa ng mga kalaban natin ngayon. Nakita mo kung paano sila pumatay nang wala man lang pagdadalawang isip. Nakita mo kung paano nilalantakan ng mga napapatay nila. Alice, kumakain sila ng laman ng tao. Kumakain sila ng tao. At kung hindi ka matutong lumaban sa kung paano sila lumaban, mamamatay ka. Pagkatapos kong isigaw lahat ng yon, ay bigla na lamang sumigaw ng malakas si Alice at dali-daling nagtatakbo patungo sa lalaki na aking napatay. Nang makalapit siya rito, ay walang humpay niya itong pinagtataga at pinagsasaksak habang patuloy na sumisigaw. Maya-maya pa, ay unti-unti na ring bumagal ang kanyang mga hampas at walang emosyon na tumingin sa akin. Pasensya ka na kanina, Mia. Kung naging mahina ako. Huwag ka mag-alala, Alice. Hanggat narito ako, hindi ko hahayaan na mamatay ka. Kung gayon, ay tayo na at patayin ang mga hayop na ito. Hinihintay pa tayo ni inay. Pagkatapos yung sabihin ni Alice, ay bigla na lamang siyang napatigil at napasigaw nang isang kutsilyo ang tumama at sumaksak sa kanyang tiyan. Kung kaya naman naisigaw ko ang kanyang pangalan. Napahiyaw siya sa sakit, ngunit agad niya ring binunot ang kutsilyo at itinapon sa gilid. Paglingon namin kung saan nanggaling ang kutsilyo, nakita namin si Tasyo at Tandang Celia. Masama ang tingin na ipinukol sa amin ni Tasyo, habang seryoso namang nakatingin sa amin si Tandang Celia. Ano ang ginawa niyo sa ama ko? Tumingin ako sa kanya ng diretso at walang mababakas na emosyon at sinagot ang kanyang katanungan. Hindi pa ba halata? Malamang, pinatay namin. Susugod na sana ito sa akin nang bigla itong pigilan ni Tandang Celia. Huwag ka magpadala sa iyong emosyon, Tasyo. Maaaring maisahan ka nila kapag nagpadala ka sa iyong nararamdaman. Dahil sa pagsabat ni Tandang Celia ay nakialam na rin si Alice. Huwag kang makialam sa kanila, matanda ka. Nang matapos yung sabihin ni Alice, ay bigla na lamang tumalim ang tingin nito sa amin. Lumingon ako kay Alice at agad ko siyang tinanguan. Alice, iyo si Tasyo at akin si Tandang Celia. Sige, mag-iingat ka, Mia. Ikaw rin, Alice. Pinulot ko ang kutsilyo na sumaksa kanina kay Alice at agad na sumugod kay Tandang Celia. Dala-dala nito ang maliit na palakol na lagi niyang gamit kapag siya ay pumapatay. Nang ako ay makalapit kay Tandang Celia, agad nitong iwinasiwa sa akin ang kanyang palakol na aking hinarang gamit ang kutsilyo na hawak ko. Pagkatapos noon, ay sinubukan ko siyang sipain sa tiyan, ngunit agad siyang nakatalon palayo sa akin upang maiwasan ang aking balak na pagsipa sa kanya. Sumugod ito sa akin at sinubukan akong hampasin ang palakol niya na agad ko rin namang naiwasan. Ngunit hindi ko napansin ang paa nito
napapalapit na pala sa akin. At tuluyan niya na akong nasipa na siyang naging dahilan ng aking pagtalsik sa may hindi kalayuan. Lumapit ito sa akin at agad akong hinila sa aking buhok patayo. Gigilitan na sana ako ni Tandang Celia sa aking leeg nang masiko ko siya sa kanyang mukha na naging dahilan ng pagdugo ng ilong niya at pag-atras niya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na tumakbo papalapit kay Tandang Celia at ibinato ko ang hawak kong kutsilyo sa kanya. Naiwasan niya naman ito, ngunit sa muli niyang pagharap sa akin, kamao ko nang sumalubong sa kanya na siyang naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Pagkatapos noon ay pinulot ko ang maliit na palakol na lagi niyang daladala at walang sawa ko siyang pinagtataga hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay si Tandang Celia. Hindi pa sana ako titigil sa aking ginagawang pagtataga at pagsaksak kay Tandang Celia sapagkat hindi pa tuluyang naghihiwa-hiwalay ang kanyang katawan nang kuhanin ni Tasyo ang aking atensyon. Nang lingunan ko si Tasyo at Alice, doon ko nakita na puro na sila sugat at hiwa sa kanilang katawan. Mukhang kinaya naman makipagsabayan ni Alice kay Tasyo, ngunit masama ang lagay ngayon ni Alice. Hawak-hawak ni Tasyo ang kanyang buhok habang nasa likod siya nito at nakatutok ang itak nito sa leeg ni Alice na animo ibalak niya itong gilitan. Hayop ka? Pinatay mo si Tandang Celia? Ngayon, masasaksihan mo kung paano mamatay ang iyong pinakamamahal na kaibigan. Naputol ang sasabihin ni Tasyo nang bigla siyang sikuhin ni Alice sa sikmura at agad na inikutan si Tasyo, kaya tila nagkapalit na sila ngayon ng pwesto at walang pasabing ginilitan ni Alice ang leeg ni Tasyo na siyang kumitil sa buhay ng huli. Lumapit naman sa akin si Alice at pinunasan ang mga dugo sa katawan niya. Pasensya ka na, Mia, kung ako ay nahuli. Ayos lamang yun, Alice. Ang mahalaga, buhay pa rin tayong dalawa hanggang ngayon. Ngayon ko napatunayan na ang sakit ko talagang papatay sa akin at hindi ang mga ito. Dahil sa sinabi kong yun, ay nagkatawanan na lamang kami ni Alice. At agad na naglakad pabalik sa aming dinaanan upang umalis sa lugar na ito. Nang kami ay makarating sa mismong labasan ng baryo Malaking Pulo, patay na lahat ang mga iba pang kasama ni Tandang Celia at doon namin nakita ang dalawang lalaki na pamilyar sa amin. Silang dalawa ay mga kasamahan namin sa bus na pupunta rito. Gaya namin ni Alice ay punong-puno din ng dugo ang kanilang mga kasuotan at katawan. Nang kami ay makalapit sa kanila, ay agad naman nila kaming kinausap. Ako nga pala si Diego. Ako naman si James. Mga pulis kami na naatasang imbestigahan ang tungkol sa kay Tandang Celia. Hindi naman namin inakala na mga grupo pala sila ng kumakain ng karne ng tao. Ako nga pala si Mia at ito ang aking kaibigan na si Alice. Sandali, kayo bang dalawang sinasabi nilang nakakita sa pagpatay nila sa isa sa mga kasamahan natin kagabi? Nang itanong ko yun sa kanila, sumagot naman kaagad si James. Kami nga, nagpahabol kami sapagkat nakita namin na nakita nila kayo na nakasilip sa bintana. Nakasilip din kami ng mga panahon na yon. Hindi nyo lamang kami pansin sa kabilang bintana dahil sa sobrang dilim. Ganun ba? Kung gayon, ay maraming salamat sa naging tulong niyo sa amin. Naglakad kami magkakasama na apat, patungo sa labasan. Nang makita namin na ang bus na sinakyan namin noon ay naghihintay, bagay na ipinagtaka namin. Sapagkat isang beses lang ito sa isang linggo dumaan sa baryo Malaking Pulo. Nagtataka man, ay pumasok kaming apat sa loob, bagay na aming pinagsisihan. Dahil sa loob ay punong-puno ng usok na may kakaibang amoy na siyang nakapagpatulog sa amin. Nagising ako dahil sa malamig na tubig na tumama sa katawan ko. Noon ko lamang napagtanto na nakatali ang mga kamay at paa ko. At katabi ko rin sina Alice, James at Diego.
Nakapwa mga nakatali rin ng mga kamay at paa. Nang mapatingin ako sa harapan namin, tumambad sa akin ang konduktor na babae. Nakangisi ito sa amin at tila nasisiyahan sa mga nangyayari. Magagaling kayo. Hindi ko akalain na matatalo niyo ang grupo ni Celia. Dahil sa sinabi niya, ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na tanungin siya. Sandali, sino ka ba? Bakit mo alam ang tungkol kina Tandang Celia? Alam kong tungkol sa kanila dahil isa kong miyembro sa samahan na kasali rin sila. Samahan? Anong samahan? Sige na nga, sasabihin ko na ang tungkol sa aming samahan dahil papatayin ko rin naman kayo rito. Kami ang tinatawag na kulto ng kamandag. Mayroon kami mga anito na naging simbolo ang ahas. Noong unang panahon, sagana ang kanilang pamumuhay sa kanilang baryo. Ngunit isang araw, bigla na lamang nawala sa kanila ang lahat. Tubig o pagkain man. Walang natira. Sa sobrang pagdadesperado nilang mabuhay, sila mismo ang nagtaksilan at kumain sa isa't isa. Humaba lang ang kanilang buhay. At dahil doon, ay nabuo ang kulto ng kamandag kung saan lahat ng susunod sa yapak ng pagkain ng kanilang tao ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. At kayo mga nabiktima ko, ang dapat na magiging alay ni Celia sa aming anito bago nila kayo kainin. Nang marinig ko na ang buong kwento, dali-dali akong tumayo at tumakbo papalapit sa babaeng konduktor. Bago pa man siya makahabol sa aking kilos, agad ko siyang binigyan ng sunod-sunod na saksak. Bagay na kanyang ikinagulat. Kinuha ko kasi ang kutsilyo na isinaksa kay Alice at itinago ito sa aking bulsa. Kaya naman kaagad ko napakawalan ng aking sarili sa aking pagkakatali na ginawa ng babaeng konduktor. Papanong? Pasensya ka na ha? Pasensya ka na ha? Hindi kasi kami ang mamamatay rito kung hindi kayo. At pagkatapos kong sabihin yon, ay isa-isa kong pinakawalan si Alice, James at Diego. Agad nilang pinagbantahan na nagmamaneho ng bus na ibalik kaming apat sa Maynila na siya namang sinunod ng huli. Marahil ay natakot ito sa amin kahit pa miyembro siya ng kulto ng kamandag. Nakakapagod. Sino bang mag-aakala ng ipinunta naming pagpapagamot sana ay mauuwi sa isang madugong pangyayari laban sa mga taong hayok sa laman?